Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At nandiyan na po si Ate Leonora Dato. Blessed evening po, Bishop. Salamat po sa inyong pakikiisa. At mga ilang minuto lamang po ay tayo po ay magpapasimula na po. Ayan. Ako po ba ay inyong naririnig na po mga kapatid? Okay po ba yung aking boses? Maliwanag po ba yung aking boses? Okay naman po at malakas, sabi ni Ate Leonora. Okay. Okay, tayo po ay habang naghihintay pa po tayo ng ating pong mga kasama, ay pwede na po tayong magsimula, mga kapatid. So, isang magandang gabi po sa ating lahat. Saan man po tayo naroroon sa panig ng mundo. Kaya naman po ay magandang araw sa inyo na nasa ibang bansa. At salamat po sa inyong pakikiisa sa gawain sa gabing ito. At ako po ay nagpapasalamat kay kapatid na Achi at kay kapatid na Leonora Dato na sila po ay laging nag-aanyaya sa akin na makasama kayo sa ating pong pananalangin sa ganitong mga pagkakataon. At ako po ay naniniwala na malaki po ang magagawa ng panalangin, lalong-lalo po sa atin bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa pakikiisa sa ganito pong gawain, sa ating pong pananalangin. At kayo po ay hindi nagsasawang nakikiisa sa mga panalangin kagaya po ng ating pong mga ginagawa upang dalhin po natin ang ating mga hibik at mga panalangin sa Panginoon ay napakahalaga. Tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay mag-alay ng panalangin sa oras na ito. Banal at makapangyarihan naming Panginoon, sa oras na ito na kaloob ninyo sa amin upang manalangin ay lubos ang aming pong kagalakan at ang aming pong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsama sa amin sa mga sandaling ito. Hayaan po ninyo na muli kayong magsalita sa amin sa pamamagitan ng mga salita na aming maririnig mula sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Ang ating pong short devotion sa gabing ito ay may pamagat na To live is Christ. Ang atin pong mga talata na siyang atin pong pagbabatayan sa gabing ito ay matatagpuan po natin mula po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos mula sa Kabanata 1, talata 21. Ay ganito po ang ating mababasa, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. For what is life? To me, it is in Christ. Death then will bring more. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa kanyang banal na salita.
Kadalasan na ating nakikita sa mga namatay sa kanilang mga ataol na ang mga nakasulat ay, "For me to live is Christ." Lalo na po sa mga taong namatay na isang mananampalataya, kapag ako'y nakakita ng mga namatay na may nakasulat na "For me to live is Christ", ay sinasabi ko po sa aking sarili na tiyak na ang taong ito na namatay ay isang mananampalataya o siya'y naniniwala at siya ay sumusunod sa Diyos. Narinig po natin ang usapan ng mga famous people na ang kasagutan ng buhay ay nasa edukasyon, na ang kasagutan sa buhay ay maaring sinasabi nila na nasa kayamanan. Ngunit sa atin bilang mga anak ng Panginoon at bilang isang mananampalataya, na ang kasagutan ng lahat sa buhay na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang mabuhay sa mundong ito na kasama natin ang Panginoon ay napakahalaga at mahalaga. Dahil noong natagpuan ni Pablo si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay niya, ay nagkaroon ng pagbabago. Nung nakilala ko po ang Panginoong Hesus sa buhay ko, ay naroon ang pagbabago ng aking buhay. When I met Jesus Christ, ay bilang aking personal na Panginoon at aking tagapagligtas, my life was changed. Nagkaroon po ng tunay na pagbabago. Kaya si Pablo, habang siya'y nakabilanggo, ay kanyang sinulat, "For me to live is Christ." Yun po yung kanyang sinabi. People find conversation hard to understand. Really, they don't understand Christianity. The reason is that Christian is not a system or yung tinatawag na method or world religion na sinasabi. Christianity is the Lord Jesus Christ. Ano ang gustong sabihin ni Pablo when he said, "For me to live is Christ"? Unang panuntunan na dapat nating malaman at dapat nating makita, una, Christ is the beginning of life. Isang kawalan ang sabi ni Pablo. Lahat ng bagay na nagsisimula sa buhay hanggang sa panahon na tanggapin niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Paul was born again. Para sa kanya ay walang kabuluhan ang kanyang buhay kung si Kristo ay wala sa kanya. He had a new birth, a new beginning, and a new life. Life begins when Jesus come in, bring joy and gladness within. Nawala ang kasalanan
at kalungkutan, and bright each tomorrow, for life begins when Jesus come in. Pangalawa, na panuntunan na dapat po nating makita, Christ is the beginning of life. Christ is the purpose for all of living. Many people have nothing to live for. What are you living for? Ganun lang po ba kadali sa buhay natin pagkalipas ng lahat-lahat? Bakit ayaw mo nang magpatuloy sa buhay na ito? Dahil ba sa mga nangyayari sa atin sa panahon na ito, para bang walang pakialam ang Diyos sa mga nangyayari, lalo na sa pandemic na ating pinagdadaanan? Para bang sinasabi natin na ang Diyos ay nasaan ang Panginoon? Pangatlo, Christ is the end of life. Tandaan po natin, Christ is the end of life. Paul said, to die is gain. Ang taong namatay kay Kristo ay pakinabang. At ang taong namamatay o mamamatay para kay Kristo ay hindi po kawalan. Kagaya ng sinasabi at iniisip ng iba, ang kamatayan na kasama si Kristo ay pakinabang, mga kapatid. Tandaan po natin ang tungkol sa bagay na yan. Sa aklat ng 2 Timothy 4:6-8, ano ang sinasabi ni Pablo? Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natupad ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Natagpuan ni Pablo ang kasagutan sa buhay na walang iba kundi si Kristo. Christ, the beginning of life, the continuing of life, and the end of life. Tinulungan tayo upang para tayo po ay ma-born again. Binigyan tayo ng sariwa at bagong pasimula ng buhay. Binigyan tayo ng layunin para mabuhay kung paano harapin ang kamatayan at tiyak na tayo'y may buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa aklat po ng Revelation, chapter 3, verse 20, Christ stands at the door and knocks. Pagbubuksan po ba natin siya? Kinakailangan po ay pagbuksan natin ang Kristo na ito, na siyang ating Panginoon at siyang ating tagapagligtas. Bago po tayo dumako sa ating pong sama-samang pananalangin, mga kapatid, ay tayo po ay umawit ng isang awit po para sa Panginoon, na talagang ang Panginoon po ay napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal.
ang iyong kahabag ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kahabag ay magpawalang hanggan. Inupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kahabag ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Amen. Purihin po natin ang ating pong Panginoon sa isang mensaheng ito ng awit. At tayo po ngayon ay dumako sa ating pong sama-samang pananalangin. At ako lamang po yung mangunguna sa panalangin. At inasahan ko po na kayo po ay samahan po ninyo ako sa panahon ng ating pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumalang ng langit at lupa, na siyang nakakabatid ng lahat ng bagay. Batid po ninyo, Panginoon, ang mga nangyayari sa aming pong kapaligiran. Laganap ang kawalan ng pag-asa dahil sa matinding karanasan dulot ng pandemic sa buong mundo. Kaya ang iba sa amin ay dumaranas ng pagkabalisa, nakakaranas ng takot at pangamba sa mga nangyayari sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay at aming nararanasan. Narito po ang bawat isa, ang bawat anak ninyo na kami ay nagkakaisa sa pananalangin sa araw na ito, sa gabing ito. Wala po kaming ibang inaasahan sa mga pagkakataon na kagaya nito, kundi ang inyong mapagpalang kamay, ang
inyong gabay sa mga panahon na ito, lalo na po sa aming pong mga kapatid at maging sa aming pong mga kababayan na nalulumbay dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay dulot ng COVID-19. Dalangin po namin na sila'y palakasin. Dalangin po namin, O Diyos, na sila po ay inyong patatagin ang kanila pong pananampalataya. Patuloy silang magtiwala sa inyong kapangyarihan, sa inyo pong kakayanan. Lumakad sila na patuloy na nagtitiwala sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga salita, sa inyo pong pag-ibig. At kayo lamang po ang alam namin na makakatulong sa kanila, lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Patuloy naming idinadalangin at idinudulog sa inyo ang mga taong kinakasangkapan ninyo upang harapin, upang hanapin ang solusyon kung paano masugpo ang virus na ito, ang COVID-19. Pagpalain po ninyo ang mga doctors, ang mga nurses, lahat ng mga frontliners, Panginoon, na patuloy na nag-aalay at nagbubuwis ng kanilang buhay upang matulungan ng aming pong mga kababayan, ang aming pong mga kapatid na naapektuhan at nagpositive sa virus na ito, na sa madaling panahon ay masugpo ang karamdaman na ito. Huwag mong pababayaan, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito. Huwag mong pababayaan, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat pamilya namin, Panginoon. Sila na aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Ingatan at ilayo niyo sila, Panginoon, sa lahat ng kapahamakan. Hawakan ninyo, Panginoon, ang kanilang buhay. Hawakan ninyo ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon, kundi lagi mo silang samahan. Bagamat sila po ay malayo sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay, ngunit kami po'y umaasa at naniniwala na kailanman ay hindi po ninyo sila pababayaan. Maging sila na aming po mga kapatid na nandito sa Pilipinas, yakapin po ninyo kami sa panahon ng aming panghihina ng aming pong pananampalataya. Dumarating po, Panginoon, yung panghihina ng pananampalataya ng bawat isa. Ngunit salamat po dahil alam namin na nandyan ka na laging nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tulungan po ninyo kami na patuloy na lumakad na may katatagan ang aming pong pananampalataya. Patuloy na magliwanag ang aming mga ilaw upang matanglawan ang iba. Lalong-lalo na po sila na aming pong mga kapatid na nalulungkot. Sila na mga kapatid namin na nangangailangan ng tulong at panalangin ng bawat isa, Panginoon. Kagaya sa gabing ito na kami po'y sama-samang dumudulog sa inyo, patuloy naming inilalapit, Panginoon, ang aming pong mga kababayan na ito, ang aming pong mga kapatid na ito. Patuloy na magningning ang liwanag na kaloob ninyo sa bawat isa. Buklurin kami sa iisang pag-ibig na mula sa inyo, Panginoon. Masumpungan kami na kami ay patuloy na nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa inyo sa kabila ng mga problema na siyang aming pinagdadaanan. Patuloy naming makita na kayo po ang siyang patuloy na nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan na ito po'y nagmumula sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kaloob ninyo sa amin upang kami po ay magsama-sama
sa diwa ng pananalangin. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat isa na kasama namin ngayon sa pananalangin sa gabing ito. Nagpapasalamat po kami sa mga taong kinakasangkapan ninyo at ginagamit ang buhay nila upang abutin ang buhay ng bawat isa, lalong-lalo na po sa panahon na ito. Sila na bumubuo sa gawain na ito, Panginoon. Patuloy mong lukuban ng inyong banal na Espiritu Santo ang bawat isa sa amin. Kaya't maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin upang kami po ay sama-samang lumapit at magpasalamat sa inyo. Kami po ay naniniwala na ang lahat po ng aming po mga panalangin sa mga oras na ito ay nakarating sa inyo. Kaya't ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At salamat po sa inyong pakikisa sa gawain na ito. So, salamat po sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapayapaan, ang siyang patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa, sa man po kayo naroroon, sa panig ng mundong ito, at ano man po yung mga ginagawa ninyo, basta tayo po ay magpatuloy na lumakad, patuloy na tayo po'y nagtitiwala sa Diyos. Kaya't purihin ang Panginoon sa gabing ito. So, dito po tayo matatapos, kapatid. Paalam na po sa inyo at salamat po sa inyo pong pakikisa. God bless po sa inyo.